Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasikata sa inyong aga. Yung pantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Direksyon sa inyong palamatinan. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa adlaw sang Martes, Enero 13, 2026. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga headlines. Security preparation sa Dinagyang Festival magapadayon sa piyak sang pagbaylo sa liderato sa ICPO. Masobra 6,000 ka e-title yin panagtag sang DAR sa mga mangunguma sa Kabisayan na katungdan sa Banwasang Putotan. Ilang lugar sa probinsya sa Aklan ginbaha bangod sang wala untat nga pag-ulan. Konstruksyon sa aganan flyover sa Banwasang Pavia tapuson subong nga tuig. Suno kay Secretary Dizon sang DPWH. Iloilo City Government naghatag sang commendation sa mga kapulisan sa dako nga kontribusyon sa drug clearing operation sa Iloilo City. Congresswoman Jamjam Baronda ginpasalamatan si Engineer Pakanan sa iya pagserbisyo sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Pumalag Iloilo City Voters Registration ginahiwat subong sa distrito sang Lapas. Sobra to nga sa bilyon ka pesos nga valor sa illegal nga droga na kumpiska sang PRO6 sang tuig 2025. Mga negosyo cards din panagtag sang Iloilo City Government kag dole sa mga ambulant vendors. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Padayon ang security operations ang kapulisan para sa Dinagyang Festival 2026 sa piyak sang pagbaylo sang liderato. Suno kay outgoing Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada, pamunuan ni ICPO DRDO Police Colonel Roland Bulalakaw ang pagpanghanda sa seguridad sa Dinagyang Festival. Ginpahayag niya nga handa na ang kapulisan para sa pag-send off sa mga kapulisan kada iban pa katapos ang law enforcement agency sa ilang pagbantay sa Dinagyang Festival. Nagpasalig naman si Ligada nga igapatuman ng mga security protocols na nahanda na nila para sa Dinagyang Festival. Sa piyak sang pagbago sang liderato, ginpasalig naman na magapadayon ang kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga. Ginrelieve si Ligada matapos ang masabay sa katuig na pagpungko sinibilang ICPO Director. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 6,000 ka e-title din panagtag sang DAR sa mga mangunguma sa Kabisayan na katungdan sa Banwasang Putotan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni J. Panagtag si Department of Agrarian Reform ukundar ang sobra 6,400 ka electronic title kung e-title sa masobra 5,800 nga agrarian reform beneficiaries o kung ARB alin sa nagkailain na probinsya sa Kabisayan na katungdan
ang pagpanagtag yung patigayon sa banwa sang Putotan kag yung pangunahan mismo ni Agrara Reform Secretary Conrado Estrella III. Sunod sa dar, sakop sa mga numero sang titulo ang masobra 13,500 hektarya sang duta. Sa masobra 6,000 ka titulo, mayara sa masobra 2,200 nga ititle ang ginpanagtag sa kapis, 1,800 ang ilo, 1,100 ang tike, 800 sa Gimaras kag 400 sa Klan. Sunod kay Secretary Estrella, ang pagpanagtag sa Putotan amo ang pinakaunang nga mass distribution sa land title sa pusod Subo nga tuig. Ginaakang naman sa Tignikom na masundan pa ang pagpanagtag sa duta sa rehiyon bilang pagtuman sa handong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na matapos ang reformang pang-agraryo sa tuig 2028 agud lubos nga puslan sa tanan ng mga benepisyaryo ang ila ginatalumang nga duta halin sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra ito 7.5 million pesos nga utang sa bangko sa mga ARB sa Gimaras, ginpanas na sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Ginpanas na sa gobyerno ang 87.5 milyones pesos nga kabubusan nga utang sa bangko sa mga Agrarian Reform Beneficiary o kung ARB alin sa probinsya sa Guimaras. Ini kasunod sa pagpanagtag sa masobra 1,800 ka Certificate of Condonation with release of mortgage o kung kokrom sa masobra 1,700 ka ARB sa probinsya. Sa iya nang iminsahe sa mga manghuma, ginpalabot ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III nga ini nanging posible kasunod sa pagpirma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang RA 11953 o kung ang New Agrarian Emancipation Act of 2023. Dugang pa sa Tignikom, nagapati ang gobyerno na ang paghatag sa titulo hindi bastante kung ang mga manguhuma problemado gihapon sa utang. Bangod sa siningalahi, lubos na nga gahilway ang mga manghuma sa problema sa pagbayad sa utang agud maghanip nila ang ila pondo sa pagpataas sa produksyon kag pagpauswag sa ila palagabian. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbaha ang pinakabahin sa probinsya sa nga Aklan bangod sa wala untat nga pag-ulan kahapon. Kabahin sa mga banwa nga naka-eksperyensya sa pagbaha mga banwa sa Bana, New Washington sa probinsya. Nagpatigayon sa rescue operation ang MDRMO para sa mga residente nga apektado sa baha sa pinakabarangay sa banwa sa New Washington. Nabudlayan man ang mga residente kay mga motorista sa pagtabok sa barangay Libas, Venturanza, Banga Aklan sa National Highway mangod sa baha sa dalan. Pila man ka mga salakyan na stranded matapos naglapaw ang tubig sa karsada. Makaligad ang pila ka oras, possible na ang dalan matapos nga nag-subside ang tubig baha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Good news! Tapos na karon nga tuig ang konstruksyon sa Aganan Flyover sa Barangay Aganan Pavia, Iloilo. Sa presscon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gin-anunsyo sini nga karon nga tuig lauman nga mahumana ang pag-obra sa Aganan Flyover kasunod sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Matandaan na gipidalom sa jet grouting activity ang pundasyon sa flyover agud mas mapapag-on pa ini. Ginhimo ni Dizon ang announcement sa presscon kahapon nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government nagatagsang commendation sa kapulisan sa nakuha kontribusyon sa drug clearing operation sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Ginkilala sa Iloilo City Government ang dakong kontribusyon sa kapulisan sa drug clearing operation sa syudad. Sa ginpatigayon na flag raising ceremony sa Lunes, naghatag sa Certificate of Commendation ang syudad sa pagpamuno ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, police stations, kag kapulisan na may mataas na accomplishment sa drug clearing operations. Lakip sa ginhatagan sa nawal ng Mola Police Station, Iloilo City Police Station 10, Police Captain Val Campbell, Police Captain Ryan Chris Chavez Inot, Police Captain Roque Jimeno III,
kag si outgoing ICPO Director Kim Ligada. Nagpasalamat naman ng alkalde kay Ligada sa iya nga pagpumpo bilang director sang ICPO. Sa iya nga pagpamuno ng back-to-back Best City Police Office ang ICPO, kag nangin mas hugot ng kampanya kontra sa ilegal nga droga, kag mas nangin papago na pagpatunan sang peace and order sa syudad. Sa tiyon sa iya nga termino malapit sa 1,000 ang natigay nga drug operations. Mas sobra 1,000 ka mga drug personalities na nadakpan, kag kapin 300 milyones pesos ang valor sa illegal na droga na na-confiscate. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Amatamat na nga mabatsagan ang dinagyang fever sa syudad sa Iloilo kasunod sa nagahilapit nga dinagyang festival. Kasunod sa ang ginhiwat nga opening salvo, puno sang energy ang ginpakita nga teaser performances sang 13 tanan nga mga tribo nga magapasakop sa dinagyang tribes competition kag dagyang Kalye Real, suksok ang ilang maduagon nga costumes. Ang mga tribo nagpakita sa ilang performance sa nuay-tuay nga mga tema. Ini man ang labing unang kahiginan na ginhiwat ang opening salvo sa duha ka mga venues sa Iloilo Freedom Grandstand kag Iloilo Sports Complex. Ginpabugal gid ni Mayor Raisa Treñas ang pagbarato sang ticket sa dinagyang festival. Lago pa siguro nga madamo sa mga Ilonggo ang makatan-aw. Dugang pa niya ini ang tsansa sa mga Ilonggos nga ipakita ang ila abilidad, talento kag madinuagon nga performance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City District Congresswoman Jamjam Baronda ginpasalamatan si Engineer Pakanan sa iya pagserbisyo sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Emerald Santiagudo. Ginpasalamatan ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda si District Engineer C. Pakanan sa iya nga pagserbisyo bilang officer in charge sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Bisan pa nga gin-relieve na inisya sa iya nga pwesto. Sa iya nga pahayag, ginkilala ni Baronda ang liderato ni Engineer Pakanan na may professionalism at dedikasyon sa pagserbisyo publiko nga dakuang kontribusyon sa pagpatuman sa mga infrastruktura sa Iloilo City. Dugang nga bilib siya kay Engineer Pakanan sa iya nga pagpili sa iya nga ginsumpaan nga katungdanan bilang inhinyero kag alagad sa gobyerno sa baylo nga magpadaog sa impluwensya sa politika. Ginpayag man niya nga ang pag-relieve kay Pakanan wala sa ang kaangtanan sa mga flood control anomalies, ghost projects sa kung anuman nga anomalya sa pondo. Dugang niya nagdiya ini sa pwesto na matinlo ang reputasyon kag wala sang bahid sang korupsyon. Samtang ginahulat ang iya nga masunod nga assignment, nagasalig si Baronda nga pagadalon ni Pakanan ng iya nga disiplina kay integridad sa iya nga masunod nga nangin katungdanan. Nalakip si Pakanan sa mga district engineers ng DPWH na gin-relieve matapos ka napasawan nga nalabot ang qualification standards sa Civil Service Commission. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Comelec Iloilo City Voters Registration ginahiwat sa La Paz District subong nga simana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yari ang balita. Padayon na pag-iwat sa voters registration sa Commission on Elections sa Iloilo City para sa nagilapit ka barangay SK election. Subong nga simana sa distrito sa La Paz ang schedule sa registration sa diging nino o kapatuloy kung mag-apply sa mga transaksyon sa ginahiwat ni Register Anywhere Program sa Comelec. Enero 12 sa Barangay Gym sa Nabutasan La Paz pwede nga makaparehistro. Barangay Tabuk Suba La Paz Enero 13, Barangay Burgos Mabini Enero 14, Barangay MacArthur La Paz Enero 15, Barangay Baldosa Enero 16, at Barangay Imburo naman sa Enero 17. Magatakot ang voters registration sa mabot na Mayo 18, tuig 2026. Sa tara naman, may paidalam sa hearing aplikasyon sa masubra 5,000 ka mga voters applications sa Election Registration Board sa mabot na Enero 19, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 514 million pesos na valor sa iligal nga droga na kumpiska sa Police Regional Office 6 ang tuig 2025. Naglabot sa kabilugan nga 1,806 ka anti-drug operations ang ginpatigayon sa PRO6 sa diin nadakpa na masobra 2,200 ka mga drogista.
Ang nakumpiska nga illegal nga droga resulta sa masangkad nga intelligence monitoring kag maayo nga koordinasyon sa mga partner agencies kag pumuluyo. Nagpanguna sa may pinakadako nga bulto nga nakumpiska ang Iloilo Police Provincial Office nga naglabot tanan sa 28,000 grams sang shabu kag 85 grams naman sang marijuana. Nakaresto man ang IPPO sang 540 ka mga individual nga nagaduso sang illegal nga droga. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, ang malabot sa kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga nagapakita na kung ano kaseryoso ang PRO6 nga tinluan ang rehiyon batok sa illegal nga droga. Prioridad man sang PRO6 nga proteksyonan ang pumuluyo batok sa malain nga epekto sang illegal drugs. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbato ng 5 ka mga ambulant vendors sang Nego Cart sa sa Iloilo City Government kag Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sang Lunes formal ang turnover ang negosyo card sa 5 ka ambulant vendors sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ang mga benepisyaryo sang programa amo sanday Enzo Hidor Taday sang West Habog-Habog Molo Grace Abilio kag Bobby Abaya Ardu sang San Juan Molo, Joseph Espino sang Rizal La Paz, Winnie Daaka Palomo sang General Youth City proper. Sinalom sang DILP program, ginatagan sang assistance ang mga magdagmay displaced kag marginalized workers, pinagi sa paghatag sa ila sang negosyo cards nga mahimo nila magamit sa pag-umpisa sang ila negosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gisuspinde ang klase kag trabaho sa Aklan State University Main Campus sa Banwa Sambanga, Aklan kahapon matapos makabaton ang universidad sang bomb threat. Sa ginpagawa ang advisory sang Aklan State University ang pamahogin padala sang wala makilalaan nga individual paagi sa messenger. Sa karon padayon ang pagpakigangot sa universidad sa mga otoridad agud matulod ang yara sa likod sang bomb threat. Ginpahayag sang Aklan State University nga prioridad gid nila ang safety sa mga estudyante kag tanan nga empleyado sang ila universidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gingkawatan ang D-Shine Pharmacy sa corner Burgos Magdalo Street, La Paz, Iloilo City kahapon. Base sa CCTV footage sa opisina nagagi ang suspect na nakatopless pa sa likod sang porsyon sang parmasya. Sa sayon sa mga empleyado ginguba ang railing sa gintulod ang aircon pasulod. Nataban ang masobra 20,000 pesos na cash kag laptop sa sulod sang opisina. Padayon ang investigasyon sa kapulisan at matumod ang identity sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 3,456 ka mga wanted persons ang nadakpan sa Police Regional Office 6 sa ginpatigayon nga region-wide manhunt operation sang tuig 2025. Sa masobra 3,000 nadakpan 704 most wanted persons kag 2,752 ang other wanted persons. Nang panguna sa may pinakamadamo nga nadakpan ang Iloilo Police Provincial Office nga nakaaresto sa masobra 900 ka wanted persons. Ginasundan sa Iloilo City Police Office nga may 408 nga nadakpan kag Antique Police Provincial Office nga nakadakop sa 361 ka mga wanted persons. Sa pagumpisa sa 2026 padayon ng PRO6 sa pagtutok sa kampanya batok sa mga wanted persons. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapasiguro din sa More Electric Power Corporation ang mas masangkad pa nga pagserbisyo kag padayon na pagtukib sa mga moderno nga pamaagi agon madulong ang kalidad nga power distribution sa mga Ilonggo sa direksyon sang kumpanya sa tuig 2026. Suno kay More Power President CEO Roel Castro, simple lamang ang plano. Himon ang tanan agud mas masangkad nga masulhay para sa mga konsumidor. Nagkakahulugan nga mas mapalapnag ang moderno nga teknolohiya sa mga kabanwahanan sa 2026. Ipabutyag man sinidugang sa kumpanya nga magapabatyag sa mga konsumidor sa value sa ila ginabayaran pinagi sa pagpasanyog sa pasilidad kay serbisyo gamit ang makabagong nga teknolohiya. Ginatag ni Castro nga wala untat ang original nga 5-year development plan sa direksyon sang kumpanya. Nagapanganda man ang More Power sa dugang mga development programs direkta sa mga na makabenepisyo sa mga konsumidor pananglit fully upgraded na ang mga substations kag primary distribution lines. Narakip sa mga mayor nga mga proyekto nga nakalinya ang mga konstruksyon sa dugang nga substation. Target sa distribution company nga madugangan
ang ilan na pag-install sa mga substation karon nga tuig. Padayon man ang pagtuon sa more power sa pagpatuman sa advanced metering infrastructure o kun AMI nga makabulig sa mga konsumidor aron pamonitor ang ginakonsumo nga kuryente. Plano man sa distribution utility nga mapasanyog pagid ang energy mix kag magamit sa mga madamo nga renewable energy aron mangin barato ang presyo sa kuryente kag nagsugod naman ang more power sa pag-distribute sa kuryente sa bago siningang franchise area kasubong sang University of St. Lasal campus sa Pavia. Mayara naman sa nagkalain-lain nga negosyo nga luyag magsaylo sa more power pananglit makakomply na sila sa mga requirements. Mag-asaylo man ang more power sa San Miguel kag Santa Barbara. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:22. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpakalagad sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Martes, January 13, 2026. Kasig lang, lapit na lang ginagyan. Sa dugang pa nga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page. Radyo Pilipinas Iloilo. Wala man na bayad mag-follow kag mag-like. Salamat sa 99,000 followers. Good morning kay Sir Salvi Solomon, Sir Sherwin Marcoia, gawapod sa aton sininga pagpangalaga. Sir Magdaleno Fajardo. Suki na to na. May mga tulamyawon ko muna, hindi ka man maguya-uya sa pag-comment para nga matamyaw naton ang inyo sininga mga uyag tamyawon o mga okasyon ko muna. Tayo karon sa programa Iloilo Morning kada aga ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Ginaw Baklay Mayong Aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Matatagig sa Radyo Pilipinas Iloilo 585 kHz sa libisuan sa inyong mga radyo. Kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ang Hello Isat You. Mangin regular na programa na sa Radyo Pilipinas Iloilo umpisa Enero 14, 2026. Ang Hello Isat You. Mamadian alas 3 tugtong alas 4 sa hapon. Martes tugtong Biyernes. Hello Isat You. Hello Isat You. Time to celebrate